Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel, mga Kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. And unahin na po natin itong binahagi po ng TVJ na Facebook page. Picture ito ni Maine Mendoza. Dalawang picture ito ha, na kung saan makikita nga dito yung naka-frame. Siyempre, yung naka-frame po, yun yung unang sinuot ni Maine Mendoza nang una siyang mag-appear sa national television. Walang iba kundi po ang kanyang apron na color red na polka dot. So, pre-name po yan and naregalo kay Maine Mendoza kasi syempre, memorable po ito sa kanya at gumawa ito ng history sa buong bansa. Samantalang, kaugnay nga po ng birthday celebration itong si Maine Mendoza, nagbahagi po si Maine ng 4 na picture sa kanyang Instagram account. Sabi niya dito, "How did we get to March so fast? Hello, Bertman." So, makikita nga natin dyan yung iba't ibang posing ni Maine Mendoza and kahit iba-iba yung pose niya, napakaganda pa rin niya. Samantalang si Boss Joey Delio naman ay nagbahagi po ng painting kaninang umaga. Para din ito syempre sa birthday po ni Maine Mendoza. Sabi po ni Henyo Master Joey, "And blessed is the fruit. Happy and blessed birthday, Mengay." So ngayon po talaga yung birthday nito nga si Maine Mendoza, no? March 3, 2025. So again, happy birthday Maine Mendoza and sana'y matupad na yung pinaka-wish nyong mag-asawa ni Arjo Atayde. Samantalang, binahagi naman ni Atasha Mulak itong pagkalaki-laking poster ng kanyang ini-endorse ang brand. Walang iba kundi po itong Bench. So, nakaka-amaze lang kasi ang dami na pong ini-endorse ang brand ni Atasha Mulak, no? Talagang siya po, simula nang tumapak siya sa Itbulaga, ang dami na pong mga advertisers ang kumukuha sa kanya and mga project na ino-offer kasi nakita po nila na talented namang tunay itong si Atasha. Samantalang si Tito Soto naman ay nagbahagi po ng present and past picture po ng TVJ. Sabi po ni Tito Seno, "TVJ flashback, walang pinagbago kulay lang ng picture." Makikita kasi sa lumang picture nila na black and white, tapos sa latest picture nila meron na pong kulay. Kaya nga kulay lang yung nagbago. Pero sa totoo lang, wala naman talagang nagbago. Ganun pa rin po yung itsura ng Tito Vic and Joey, para nga pong hindi sila tumatanda eh. Samantalang, binahagi naman po ni Tito Soto ang good news para po sa ating mga nurse na kung saan ay naging scholar po ng ating bansa. Mula po yan sa bisa ng Doktor para sa Bayan Act. Sabi po ni Tito Soto, "Mata sa mata, nakausap ko na ang medical scholar mula sa Cebu Normal University, mga benepisyaryo ng pre-medical scholarship sa bisa ng Doktor para sa Bayan Act. Bilang principal author ng batas na ito, nakakatunaw ng puso ang balitang magtatapos na sila ngayong July 2, 2025. So nakakatuwa no, kasi malapit na po pala silang graduate. July talaga ha. Yung July alam naman natin na anniversary yan lagi ng Itbulaga. Kaso nyo nga, July 2 naman sila magtatapos. Sana maimbitahan po sila sa Itbulaga ng makapagpasalamat syempre ng personal kay Tito Soto. Siguro naman, di ba, nakakapunta-punta na si Tito Soto sa July pag hindi po siya abala sa Senado. Sabi pa niya dito, "Sa awa ng Panginoon, akin ding na-sponsor ang pagpapaaral ng 16 students na di pinalad makaabot sa scholarship grant. Ipaglalaban ko ang budget reform sa Senado upang makapag-allocate pa ng mas malaking budget para sa pre-medical scholarship program at nang dumami pa ang makapag-aral ng medisina ng libre."
So sana lahat po yan Tito Soto ay matupad once na kayo po ay naupo sa pwesto. Samantalang ang grupo po ni Tito Soto, yung mga nangangampanya po ay nandirito nitong nakaraan lamang ata to, no? Sa Tagaytay Mahogany Beef Market, namigay po sila dyan ng mga apron na may tatak syempre na Tito Soto, mga kalendaryo, mga t-shirt, mga cadaver cards. Grabe po yung saya ng mga nabibigyan po at nabibiyayaan ng mga t-shirt, mga apron, yung mga nagtitinda po sa palengke, malaking bagay, malaking tulong po sa kanila yung apron kasi syempre ginagamit po nila yan araw-araw sa pagtitinda. And syempre, nakita din po natin mga katabarkads dito yung bus na kung saan makikita dito yung pangalan ni Tito Soto, Soto 59 sa Senado. And nagpapasalamat nga po itong si Tito Soto. Sabi niya, lubos ako nagpapasalamat sa tiwala at suporta ng ating mga kababayan. Ang resulta daw po ng survey na ito ay patunay lamang na mahalaga sa kanila ang tunay na serbisyong publiko at makabuluhang batas na may positibong epekto sa bawat Pilipino. Patuloy tayong magsisikap daw para sa ikakabuti ng ating bansa. So sana po matupad yan Tito Soto, no? Dahil marami pong mga kababayan nating Pilipinong mahihirap ang umaasa po sa mga pangako ng mga politiko. Samantalang binanata naman si Tito Soto ng isang sikat na influencer or social media personality. Dahil po yan sa sinabi ni Tito Soto na political dynasty na nagkataon lamang. Sabi po dito, bumoto kayo ng tama. Hindi napigilan ng social media personality na si Fred Rich o Fred Rich the Beach na ibahagi ang kanyang reaksyon nang muling nag-viral daw ang paniniwala ni dating Senate President Vicente Tito Soto III na hindi umano matatawag na political dynasty ang isang pamilya sa gobyerno kung wala itong concentrated influence. Anang social media personality ang point to ang kahulugan umano ng political dynasty ang magkakamag-anak ang nakaupo sa gobyerno, iba-iba man ang kanilang posisyon. Sabi pa dito, bumoto kayo ng tama, hindi yung parang tatlo daw yung tuhod sa utak dagdag ni Fred Rich. So hindi ko magets yung sinabi niya na tatlo daw yung tuhod sa utak. Ano kaya yung ibig nung sabihin mga cadaver cards? Tapos sinabihan niya pa po ng bakla si Tito Soto. Grabe oh. Sabi niya, yun nga yung point, magkakamag-anak po kayo, sakit mo sa ulo bakla. So I'm sure hindi po magugustuhan ni Tito Soto itong pagkontra po sa kanya ng isang social media personality. Diba? And alam nyo mga cadaver cards, umani ito ng samot-saring komento mula po sa mga casual netizen and sa ilang mga bashers na din po. Merong mga nagsasabi doon na bakit daw dito laran ni Tito Soto yung kanyang pamangkin na si Vico Soto and so on and so forth. So ang grabe, ang daming bashing po ni Tito Soto dahil dito sa statement nitong si Fred Rich, isang social media personality, no? So ano po masasabi ninyo dito mga cadaver cards? Kasi si Tito Soto naman po ay nag-iisang humahangad lang sa pagkasenado, hindi po ba? Unlike doon sa mga tulpo na talagang halos lahat ng tulpo ay nasa Senado, parang humahangad sila lahat, di ba? So paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.